Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito ay tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kapatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumikmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-iisang daang butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa." Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May isang taong lumabas upang maghasik ng binhi. Ang maghasik ng binhi ay nangangailangan ng tamang kalkulasyon sapagkat hindi pwedeng makapal ang bagsak ng mga binhi sa isang sulok ng lupa o madalang sa isang sulok. Dapat pantay. Ito ang ipinapaalala sa akin ng aking ama habang kami ay naghahasik. Sa mga walang nakikita kung paano ginagawa ito, hindi madali unawain ang talinghaga sa ating ebanghelyo. Ang ibang binhi ay hindi maiiwasan na tatama sa isang sulok na mabato o madamo at ang iba ay tinutuka ng mga ibon. Hindi lahat ng nakatatanggap ng salita ng Diyos ay sumasampalataya. Iba-iba ang pagtanggap ng salita ng Diyos sapagkat hindi lahat ay pareho ang pag-iisip. Gayunpaman, patuloy na lumalabas ang Diyos at naghahasik ng binhi ng kanyang salita sa bukid ng ating mga puso at kalooban. Anong klaseng lupa mayroon ka? Paano mo alagaan at palakihin ang binhi hanggang mamunga?